So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rasa Lacampo. And today, our devotion talks about define your God-given goals, and our scripture is all about Ephesians chapter 2 verse 10. So, NA version, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works with which God prepared in advance for us to do. ASND version, sapagkat tayo mga obra maestra ng Diyos, nilikha niya tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na noon pa'y inihanda na ng Diyos para sa atin para gawin natin. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is tungkol sa ating layunin bilang mga nilalang ng Diyos. So, ipinapahayag dito na tayo ay may mga obra maestra ng Diyos na inilikha sa pamamagitan ni Kristo upang makagawa ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos para sa atin bago pa man tayong isinilang. So, ang verses na ito ay nagbibigay diin sa ating pagpapahalaga sa mata ng Diyos sa ating natatanging misyon na dapat nating maisakatuparan sa mundo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is purposed. We are God's workmanship. So, dahil nilikha tayo ng ating mahal ng Diyos, ang bawat isa sa atin bago pa lamang tayo isinilang is nagkaroon na tayo ng natatanging layunin na itinakda niya. So, second, identity. So, yung identity, we are created in Christ Jesus. So, dito naman sa identity, tayo ay nilikha kay Kristo Jesus at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at biyaya, mayroon tayong bagong pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak. So, last teaching is contribute. We have a good works to accomplish. So, tulad nga nung sabi ko kanina, nung bago pa lang tayo isinilang, binigyan na tayo ni God talaga ng mga layunin. O bawat isa kasi sa atin ay may mga mabuting gawa na itinakda ng Diyos upang magawa sa kanyang kaluwalhatian o pagpupuri. So ito ay bahagi ng ating natatanging mission. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is define our God-given goals. So, dapat kilalanin natin ang mga layuning inilagay ng Diyos sa ating puso at maging handa na tuparin ang mga ito. So, second is define who we are in Christ. So, dito naman, tukuyin natin ang ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo at hayaan nating hubugin ang ating mga desisyon at pamumuhay. So, last application is define our specific contributes. So, alamin natin kung paano tayo itinawag ng Diyos na maglingkod at magbigay ng ambag sa kanyang kaharian at sa kapwa. So, dadako na tayo sa ating discussion, and our discussion is all about what are your God-given goals. So, tulad ng sabi ko kanina, lahat tayo bago pa lamang isinilang is meron ng nakatadhana sa atin na gagawin natin or layunin natin para sa ikakawalhati ng ating o pagpupuri ng ating mahal na Diyos. So, yung para sa akin, yung God-given goals ko is yung, dahil nga ako isa akong grantees ng isang scholarship ng CLCC, which is Change Life Christian Church. And for me, yung goals ko doon is to learn something and apply something that will satisfy or will glorify our God. So, yung para sa akin is yung pagsali ko sa ministry. So, yung ministry kasi, tulad ng sabi ko, hindi lang siya pang church, kundi pang labas din. Kumbaga, kung anong ginagawa mo sa church, dapat ginagawa mo rin. So, yung simpleng paggalang, pagbibigay, at pagmamahal na ibinibigay natin is part na yun ng ministry. So, yung sa akin naman is yung pagtulong ko sa ministry, which is yung outreach. So, yung isa yun sa ministry ko na gusto kong i-pursue after ng ushering ko. So, yung outreach kasi is not always about giving lang. So, yung giving kasi common na yun, kumaga bonus na yun. So, yung pinaka pinopoint natin doon or yung ginigay natin is yung mas spread yung God's Word. Kumbaga, dun po kasi sa feeding namin or medical mission, meron pong sharing God words or biblical
words para sa mga kids, sa mga may edad. So, para kasi sa akin is mas nakakatulong tayo bilang mga tagasunod ni Kristo na ibahagi yung mas malawak na pag-intindi sa God's Word. Kasi habang bata, para kasi sa akin, habang bata pa lang yung mga bata, dapat ilagay natin sila sa sitwasyong makikilala nila agad si God, to the point na malalaman nila, ay si God pala yung gumawa nito, ay dapat ganito, dapat hindi ko gawin to. Kumbaga, nagiging influence kami sa ibang mga bata or sa mga matatanda, lalo na't kami yung itinataas. Kumbaga, ay nilayunin namin na ibinigay ni God. So, yun nga, yung mga layunin na ibinibigay sa atin ng Diyos ay natatangi para sa bawat isa. So, pwede rin naman pwede rin yung paglilingkod katulad nung experience ko or yung gusto ko pagtulong sa mga nangangailangan. Yun, may relief din po kami dun sa outreach namin. Outreach, feeding, medical, and relief. So, pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao, katulad ng ginagawa namin sa feeding. So, dun sa feeding, andun na lahat, sa outreach andun na lahat. So, pinaka-bonus na lang dun is talaga yung mga giveaways, pero yung magigain mo dun is spiritual knowledge and wisdom, and also spiritual relationship with God.